Nemo, ang Batang Papel, ni Rene O. Villanueva. May isang pambihirang bata na ang pangalan ay Nemo. Si Nemo ay isang bata na yari sa ginupit na dyaryo. Siya ay isang laruan, isang batang papel. Inggit na inggit si Nemo sa mga bata. Tuwing makikita niya ang mga bata sa palaruan, sa paaralan, gustong-gusto rin niyang maging bata. Gusto kong tumawa tulad ng totoong bata. Gusto kong tumakbo tulad ng totoong bata. Gusto kong maghagis ng bola tulad ng totoong bata. Sabi nila, kapag may hiniling ka raw na gusto mong matupad, kailangan sabihin mo ito sa pinakamalayong bituin sa langit. Kaya isang gabi, matyagang nagbantay sa langit si Nemo. Hinintay niya ang paglabas ng pinakamalayong bituin. At nang makita niya ito, sinabi niya ang kanyang hiling. Bituin! Bituin! Tuparin ngayon din. Ako'y gawing batang masayahin. Pumikit ng mariing-mariin si Nemo. Naramdaman niyang parang umiikot ang paligid at nagkagulo ang mga basina ng sasakyan. Totoong bata na si Nemo. Kasama niya ang kanyang totoong tatay na walang trabaho. At totoong kapatid na ang ingay-ingay sa isang masikip, makipot at tagpi-tagping totoong bahay. Huwag kayong tatamad! Sigaw ng kanyang totoong tatay. Magtrabaho kayo! Kaya napilitan tumakbo si Nemo palabas ng bahay. Palakad-lakad si Nemo sa kalye. Hindi niya pansin ang mga humahagibis na Hindi niya pansin ang mga humahagibis na kotse. Isip siya ng isip kung paano makakatulong sa kanya totoong pamilya. Kahit bata pa, napilitang maghanap buhay si Nemo. Sa umagay, nagtinda siya ng dyaryo at sumasabit-sabit sa mga bus. Sa gabi, ay nagtinda siya ng sampagita at humahabol-habol sa mga kotse. Pagod na pagod si Nemo, araw-araw. Pakiramdam niya mabilis ang kanyang pagtanda. Kaya naisipan niyang pumasok sa eskwelahan. Pero, dahil marumi ang kanyang suot at wala siyang sapatos, inirapan lang si Nemo ng libro. Hindi ka bagay dito, sabi ng libro. Ang baho-baho mo! Nagalit sa kanya ang mesa. Ang dumi-dumi mo! Kaya napilitang tumakbo si Nemo. Nagtatakbo siya ng nagtatakbo hanggang makarating sa gilid ng dagat. Sinabi ni Nemo ang problema niya sa dagat, pero naghikab lang ito. Sumama si Nemo sa iba pang batang lansangan. Nagtipon-tipon sila sa isang parke. At sa dilim ng gabi, nagsimula silang maglaro at magkantahan. Nalaman ni Nemo na marami palang batang tulad niya. Mga batang lansangan. Mga batang kailangan maghanap buhay dahil sa kahirapan. Tinipon ni Nemo ang iba pang batang lansangan. Na magkwentuhan sila, malaman nilang pare-pareho pala ang kanilang gusto. Magpagmahal na magulang, maayos na tahanan, masayang paaralan, at sapat na pagkain. Sabay-sabay sila tumingala sa pinakamalayong bituin sa langit. At hiniling nila ang lahat ng ito. Bituin! Bituin! Tuparin ngayon din. Kami gawing batang masayahin. Sa isang iglap, ang mga bata ay naging batang papel. Inilipad sila ng hangin. Kay gaan-gaan ng kanilang pakiramdam. Kay saya-saya nila dahil malayo na sila. Sa mugulong pamilya, malupit na eskwelahan, at mapanganib na kalsada. Nagtataka ang mga nakakita sa mga batang papel. Marami ang naaawa sa kanila. Pero ang hindi nila alam, mas maligaya ngayon ang mga batang papel, gaya ni Nemo, kaysa mga totoong bata
na kailangan mabuhay sa malupit na kalsada. Nemo, ang batang papel.